Ginaw, dala ng huling bugso ng amihan inaasahan this weekend. Pero ilang maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan, iiral sa ilang bahagi pa rin ng North at Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Matapos malusaw kahapon, ang binabantay nating nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm o dating Tropical Storm Nuri, isa na lamang itong ganap na remnant ngayon. Kaya pagpasok ng hot dry season, asahan sa susunod na linggo. Posibleng KP index na geomagnetic field iiral ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 14, 2026. Ang oras sa ating Boss Pipe may maga, alas 11:25 na ng umaga. Very hazy tayo pero umaaraw at windy ang umiiral sa atin. Bagamat umiiral ngayon ang huling bugso ng amihan kaya naramdam natin ang pagbaba muli ng temperatura dito sa Metro Manila na umaabot na naman sa halos 22 degrees Celsius ang naitala dito sa amin sa Caloocan mula kaninang madaling araw. At makikita yan sa aking webpage mismo. So, inasahan ninyo na magiging maginaw pang ating araw hanggang nitong whole weekend. Pero pagpasok po talaga nitong darating na mga third week ng March, unti-unti, bago mag-vernal equinox po or between, before or after ng vernal equinox, diyan na po tayo makakaramdam na talaga ng tuloy-tuloy na mainit na at alinsangan. So hanggat hindi pa umaabot o nalalapit ang vernal equinox, asahan natin ang huling bugso ng amihan dahil tinulungan din ito ng environmental steering sa may bandang Japan, yung jet stream ng high pressure area, kaya nahatak ng husto yung northeast monsoon dito sa bandang hilagang bahagi ng extreme nodal Luzon sa may bandang Taiwan. Kaya lumakas po yung ating amihan ngayon. Umabot yan hanggang dito sa bandang Visayas yung range nitong frontal o cold front. So, hindi pa tayo makakaramdam ng medyo mas maalinsangan. Kaya temporary, hindi muna tayo makakapag-forecast ng heat index na asahan natin mababa muna ang magiging heat index natin. So, ilang mga water vapor ang nadedetect lamang ng ating Doppler radar. Although hindi kasi gumagana ang lahat ng Doppler radar ni Pag-asa, makita natin ang ilang kaulapan dito sa bahagi pa rin ng Bicol region na expected ang mga maulap na himpapurin most of eastern sections ng Luzon at Southern Luzon. Tuloy-tuloy yan hanggang Eastern Visayas po yan So yung mga isolated rain showers pagdating bandang hapon ay magpapatuloy po yan na naka-forecast sa iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa. Sa current conditions natin, overcast, gloomy haze at mostly cloudy, umiiral pa rin dito sa amin sa Caloocan. At medyo windy tayo dahil pumapalo sa halos 60 km per hour ang bugso ng hangin namin sa Caloocan at usually naglalaro between 32 km per hour ang maximum sustained wind kadalasan na umaabot dito sa amin. So kitang-kita maging sa ating CCTV live snapshot, so mahangin ngayon dito sa amin sa Caloocan. So kasabay po ng medyo gloomy at umaaraw naman na paligid, expected ang medyo windy tayo. So medyo ingat po tayo lalo at baka may mga punong biglang bumuwal at take note sa CBI index pa rin mga folks. Sa lowest temperature na natala na weather station kininang 4:25 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng napakababa na 22 degrees Celsius na pinakamababa ngayong araw na natala sa amin sa Caloocan at kahapon pinakamataas na sa amin ng 30.1 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 10:47 AM. So ibig sabihin napakababa ng heat index sa amin na 33.9 degrees Celsius lamang ang naging init pandaman namin sa Caloocan. So ibig sabihin wala tayong inaasahang heat index forecast ngayon. Dahil kung double check natin as of 10:47 AM halos hindi umabot man lang sa extreme caution ang aming heat index. At makikita din dito sa forecast ng data feed ni SMWF, halos normal ang aming heat index. So makikita nito. Pero mapapansin nyo po, pagpasok po ng darating na weekend, unti-unti, tataas na naman ang forecast
ng heat index. At makikita po dito by weekend o ngayong weekend, mababa ang ating heat index. So, kung titingnan nyo po sa init factor ng data feed ni Pag-asa kahapon, ay halos normal din ang heat index. Halos walang tumaas na heat index mula sa data feed ni Pag-asa. Kaya hindi tayo makakapag-forecast muna dahil sa umiiral na huling bugso ng amihan. Kung itatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, mukhang walang output. Ayan, ang pinakamataas na temperatura sa San Jose Occidental, Mindoro pa rin ay 34 degrees Celsius na mainit ang temperatura dyan. At sa lowest naman sa Baguio, pinakamababa, umabot sa 9 degrees Celsius. Grabe ang ginaw sa Baguio City mula kahapon. Pinakamababa ito ngayong March na naitala sa Baguio City na 9 degrees Celsius. So, ito na yung pinaka-latest na lowest temperature sa Baguio bago magpasok ang hot dry season natin. So, halos nag-extend yung epekto ng amihan at bumaba sa 9 degrees Celsius sa Baguio. So, napakaginaw dyan sa Baguio ngayon. At sa Iloilo naman, ang pinakamataas ang Cotabato na may total silang 31.7 millimeters na total rainfall in past 24 hours. Pero wala kaming naging pag-ulan pa rin dito sa Caloocan mula nang pumatak ang March at mula kahapon wala. So nanatiling 9 millimeters pa rin ang total rainfall namin sa Caloocan. Anyways, meron tayong space weather status at meron tayong inaasahang geomagnetic field. So titingnan natin dito as of 10:01 AM ngayong umaga base sa ating Philippine time alert message. Mataas ang KP index possibility na umabot ng 6 KP index. Pero NOAA scale moderate G2 geomagnetic field ang expected. So, primary forward 55 degrees geomagnetic latitude ang naasahan sa North Pole and South Pole yan. Maging sa high latitude, asahan ang induced currents at satellite disorientation na naman. So, expected din ang high frequency radio propagation sa mga matataas na latitude, mostly Northern Hemisphere, at auroral activity. So, kung titingnan natin sa auroral, ay kanina nagkaroon ng very visual ang aurora. Ayun, no? So, makikita nyo po ang North Pole and South Pole, napakataas sa 90 to more than 100% ang auroral activity ngayon sa North Pole at South Pole. So, very visual po ang North Pole and South Pole natin. Meron tayong aktibong geomagnetic field. Sa ating NOAA Peak Index breakdown, maging ang forecast in 3 days, inaasahan hanggang G2 daw ang aabutin, 5.67. KP Index ang aabutin. And then, babalik ito sa pagiging active, then unsettled. And then, within 2 days, starting March 15 to 16, ay hanggang unsettled daw ang inaasahan natin. So, wala namang solar radiation, mababa rin ang radio blackout, ang expectancy. Dahil yung malamang epekto yan ng medyo merong regional open coronal hole dito sa nakatutok sa Earth. Kaya malakas yung solar wind natin yan ha. Pag ganyan kasi madalas malakas po yung solar wind kapag merong coronal hole. Ayun, laki sa surface ng ating haring araw. So malakas po ang ating solar wind. Nagmo-moderate po siya. Umaabot ng halos mahigit sa 2 million kilometers per hour po yan. Sunspot daily natin, 105, mataas. Wala naman tayong nakatutok na sunspot, pero yung coronal hole po medyo tanaw natin. Base na rin dito sa ating real-time images ng araw, yung ating haring araw. Kadalasan lumalakas po yung solar wind po kapag ganyan na nagpo-propagate dito sa atin sa Earth. Kaya expected ang geomagnetic activity dahil yung impact po ng radioplasma at yung CME. Yan. So, nag-update na rin tayo ng X-ray flux dahil binago nga po ni NOAA yung data ng kanilang Satellite 18. Inalis na po nila yung GEOS Satellite 16. Ito yung pumalit, yung Satellite 19. Yung nilaunch nila last year, yung bagong GEOS Satellite. Pinalitan nila ngayon yung GEOS 16. Ni-retire na nila yung GEOS 16. So, dahil ni-retire na nila, na bago ngayon yung update ng data ni NOAA. Actually, bago matapos ang taon last year, binago na nila yung data ng ating geostationary data. Since hindi pa natin na-update yan, kahapon ko lang natutukan itong maigi na baguhin yung scripting ng ating webpage monitoring para sa geostationary, X-ray flux, at lahat ng solar
photon flux at plasma. So ito, latest na po yan. Makikita nyo na po, kompleto na tayo. Wala na po yung geostationary satellite number 16. Ni-retire na nila yan. So pinabagsak na ata nila yung satellite niyan. Last year pa ata. Pinabagsak nila sa Earth. Then pinalitan nila yung bagong-bagong satellite na geostationary, yung DOS-19. Kung naalala niyo, last 2 years ago ata, last 2 years ago, if I'm not mistaken, last year ay nilaunch nila yung bagong geostationary satellite 19. Ang gamit pa nga yung SpaceX ni Elon Musk, yun ang pinanggamit para ma-deploy kaagad itong bagong geostationary satellite. So, maraming mga satellite na pinapalitan ngayon ang Amerika. Pinapalitan ni NOAA ng mga latest satellites kasi yung mga karamihan ng geostationary ay very retiring nga. Umaabot na nga nata ng more than 20 years to 25 years. Correct me if I'm wrong kung yung ganong katagal ang lifespan ng satellite ng Amerika, mga 25 to 30 years, then nire-retire nila uli, papalitan nila ito ng bago. Yung Himawari satellite din ni Japan Meteorological Agency ng Japan, nire-retire na rin nila yung kanilang Himawari. So, nakalimutan ko o wala ko idea kung anong pangalan nila. Pero, meron silang bagong dineploy na uli na bagong Himawari satellite. Ewan ko kung active na po dahil sa JAXA pa lang po makikita yung pinaka-latest ng Himawari Satellite 19. Ewan ko kung Himawari 19 na rin ang tinawag nila o Himawari 8 o Himawari 9. So, yun po. At makita natin dito, kompleto na ulit tayo sa ating X-ray flux. Makipapansin natin ay minor lang naman ang ating X-ray flux. Wala namang active photon flux even in 7 days. I-activate natin yung 7 days. Yan, hindi pa nag-load yung 7 days ago. Ayan, so makita natin wala namang active within 7 days. Geomagnetic activity lang ang medyo active sa atin hanggang KP 5.6. Yan, so nangyari ito kaninang madaling araw. Ito po yung kaninang madaling araw at ito kaninang umaga, mga 8 o'clock AM oras sa atin sa Pilipinas. So expected po ang medyo active ang ating geomagnetic field. Kaya naaapekto ngayon ng impact sa ating magnetosphere. Ayan, medyo malakas ang ating propagation ng H parallel. Yan, maabot ng mahigit sa 50 nanotesla yung impact. Kaya expected natin, ayan, binago na natin yung derived TEC. Malinaw na po dito, mataas ang derived TEC natin sa Mid-Pacific at apektado ilang bahagi ng Luzon. So medyo mataas po ha, naglalaro yan between range ng error, total electron contact o GPSL1 error na tinatawag nila ngayon, o geomagnetic latitude in degrees ay apektado at least within 72 to 80 megahertz. Yan, yung vertical TEC. Yan yung latest nila ngayon, kaya pinalitan na rin natin. So, yung ionospheric TEC range ay dito ay iba ang data, nasa Mid-Pacific lamang apektado, hindi masyado sa Pilipinas. Pero yung derived vertical TEC, medyo apektado po ang bahagi po ng Southern Luzon at Luzon. Ano ba ang context nito? Again, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung TEC range error. Ito yung maka-apekto po sa pag-transmit ng radio frequency sa mga highest latitude between 40 to 80 meters ang taas. Usually, yung mga satellite transmission gamit ang radio frequency pababa sa Earth, medyo mahihirapan po. Magkakaroon ng medyo resistance o magkakaroon ng tinatawag nga po na calculation error. Kaya tinatawag nila itong vertical total electron content error range. Yan. So, yung mga global positioning system, magkakaroon ng accuracy error, ganyan. Yung transmission ng mga data siguro gamit ang mga satellite, sa weather, sa military, medyo magkakaroon ng konting global positioning error. Madidrift kasi o medyo madidrift yung mga satellite position base na rin sa lakas ng vertical TEC o total electron content. Nakaapekto po yan. So malaki, yan po ang pinaka-context natin para sa mga kababayan natin na hindi maintindihan yung context nitong TEC nito, yung total electron content. Yan, yung total electron content na yan, kung i-layman term natin, sabihin na natin na yung nagtatransmit ka ng data sa satellite,
pero malakas po yung electron content, yung sabihin na natin yung pinakamaraming molecules ng electron pulse masyadong humaharang sa ating stratosphere. Yan, o maging sa ionosphere natin ay nabablock, yung iba bumabalik agad pabalik sa surface ng Earth. So kukunti lang yung nagpa-pass through na nare-receive ng satellite. So ibig sabihin yung calculation niya sa satellite medyo bumabagal siya o medyo nagkakaroon ng medyo konting discrepancy o error. Kaya pag nare-receive natin sa Earth, medyo delay na siya or hindi na tama yung pumapasok na data. O nagkakaroon lang ng medyo choppy o delay, ganun po. So yun lang ang medyo problema. So sa ating auroral activity, pinakita na namin sa inyo North Pole, South Pole, malakas po yung auroral. So tingnan natin sa live ng auroral ng Yellowknife Canada. Hindi naman masyado visual dito, base na rin dito. So hindi abot masyado siguro sa bandang Yellowknife Canada. Usually Wisconsin sa Amerika ang medyo kita. Pero hopefully kita rin sa bandang Canada, supposed to be. Medyo dapat aabot yan. Tingnan na lang natin yan maya-maya dahil upon circulation naman ng Earth, umaabot yung auroral activity. Yung plasma density po, makikita po natin dito as of March 14, ay direkta sa Earth yung ilang pulse ng haring araw, yung coronal mass. Ayun, kitang-kita po, nakarekta sa Earth. So, dulot lamang yan ng solar wind na malakas, kaya wala naman tayong masyadong abnormality sa dirigium absorption po. So, yan po ang ating latest ngayon sa ating solar activity. Yan, working na rin lagi ang ating X-ray chart. Pwede nyo makita, in-update na rin natin yung ating X-ray chart. Yan. Yan. So, malinaw po yan mga folks, updated na at hindi na tayo magmi-miss sa mga latest ng raw at active na correction ng data sa mga PCCs nagre-request din sa inyong lingkod na maayos ko daw. So sa ating outside humidity, 62% tayo, medyo drier tayo, mabilis magpatuyo ng sinampay ngayon. So magandang magsampay tayo ngayon ng ating damit kahit hindi na mag-dryer. Ang side effect nga lang nito ay posible nga pong tumaas ang ating CBI index o yung Chandler Burning Index. Sa ngayon, low pa lang naman ito, so wala pa pong tayong problema. And then ating atmospheric pressure, mataas po, very high pressure area tayo, 1,014 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. 4% naman ang pagbaba ng ating outside humidity. Sa ating sea level, low tide po tayo ngayon, so mababa ang ating sea level. Double check natin kung mataas ba ang alon natin gamit ang ating global assessment monitoring natin sa ating tropical cyclone monitoring or tropical cyclone assessment monitoring in significant wave height. At dahil sa epekto po ng malakas na northeast monsoon, ayan po, mataas po yung ating alon na pumapalo ng more than 4 meters within the next 48 hours. Umaabot ang epekto nito sa buong silangan ng bansa ha, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon, sa northeastern Luzon. Pumapalo ng 3.5 to 4 meters ang alon po yan within 48-hour period po yan. So, inaasahan natin ngayong araw, within 24 to next 48 hours, magiging mataas o medyo delikado po pumalaot dyan sa bandang Isim, Northern Luzon, sa Batanes Group of Island, Ilocos, bandang Cagayan Valley sa Silangan, hanggang bandang Bicol region po. Umaabot sa halos 3 to 3.5 meters ang alon, so delikado pong pumalaot ang ating mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa bandang Mindanao, at least mga 2.5 meters, kaya medyo alalay lang din sa papalaot. Although Sabado ngayon, hindi naman siguro karamihan papalaot ngayong araw ng Sabado, pero kung sakali man, delikado po pumalaot dito sa silangan ng extreme Northern Luzon. Pumapalo ng halos mahigit 4 meters ang taas ng alon. Ayon na rin dito sa ating data feed mula kay Pag-asa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:03 AM at lulubog po ito mamayang 6:06 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, mamayang hapon pa po ito lulubog. Ayan, nasa elevation of 24 degrees. Palubog pa lamang po ang ating moon mamayang 1:50 PM at bukas po ng madaling araw ng 3:13 AM naman ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, ngayong Sabado hanggang Linggo, magiging clear skies daw tayo sa hapon. Pero kung titingnan natin ang actual ay partly cloudy dito sa mostly cloudy pa rin tayo. Pero dito clear skies daw tayo sa hapon, pero bukas ng Linggo magiging overcast tayo
at medyo gloomy ang panahon. So may mga isolated rain showers din daw ang iiral, lalo na sa bandang katimugan ng bansa, lalo na dyan sa bandang Eastern Visayas at Mindanao. Ganon din sa ilang parte po ng Bicol region. So be ready na lamang sa mga payong mga folks. Sa diretso agad sa ating ginagamit na satellite imaging, makita po malakas ang bugso ng amihan ha. Ayan o, napaka maulap ang dala nito ngayon at apektado ang halos buong silangan ng North Luzon hanggang South Luzon po yan. So magiging maulap tayo, very gloomy, kasabay ng maginaw na lamig ng hangin, except sa may bandang kaluran ng North Luzon hanggang Central Luzon ay magiging mas maaraw tayo, clear skies at fairly weather po tayo. Kasabay ng malamig na panahon lalo na sa bandang gabi dahil bumaba sa 9 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura sa Baguio City po. So very clear skies po tayo dyan hanggang bandang Central Luzon na po yan at umaabot din sa may bandang Bulacan. Pero pagitan ng Bulacan kasama na ang buong Metro Manila hanggang Calabarzon area, magiging partly cloudy dito. Sa mostly cloudy po tayo dahil sa umiiral po ng kaulapan na ito sa silangang bahagi ng bansa na nanggagaling sa northeast monsoon o amihan. Ano? Ang kapal ng kaulapan na ito, i-activate natin yung RGB, ang clear na satellite imagery, makikita po ang daloy ng amihan, umaabot po maging sa bandang Eastern Visayas nga po halos. Yan, malakas po yung bugso niya. Yan, napakalinaw po yan mga folks. At i-activate natin yung true color RGB para makita na rin natin. So makikita nito mga folks ang makapal na kaulapan nito na nanggagaling sa hilagang bahagi. Ito po yung jet stream na nasa bandang Japan. Ito po yung naghatak ng todo sa ating northeast monsoon dito sa dulong bahagi ng hilaga ng Taiwan. So yung circulation niya, makikita po yung environmental steering, pa counterclockwise po yung circulation niya. Nandito yung high pressure area and then nagkaroon ng jet stream na hatak ng husto yung lamig mula rito sa member ng Eastern China. So nahatak ito pababa at umabot sa atin sa bansa hanggang Southern Luzon. Kaya nararamdaman natin ang huling bugso ng malamig na amihan. So magiging maulap tayo kabilang ng Metro Manila at buong Southern Luzon. Expected ang mga isolated rain showers and some localized thunderstorms dyan sa bandang Bicol region, Eastern Visayas at most northern at eastern sections ng Mindanao. Sa kanluran halos magiging katamtaman tayo dito sa kanlurang bahagi ng bansa. Mga ilang partly cloudy lamang pero magiging mas maaraw tayo. Maging sa bahagi nga po ng Mimaropa, west portions ng Visayas. So magiging partly cloudy and some mostly cloudy lamang ang iira sa bandang Palawan, sa Panay Island, at Negros region. Magiging maulap din ang bandang Cebu at Bohol. Expected din ang mga ilang localized thunderstorms pagsapit po ng hapon. The rest ng eastern sections ng Visayas, kabilang na ang Eastern Samar at Leyte, asahan ang mga kalat-kalat na mga light to some moderate rain showers ang iiral sa maghapon. Kung titingnan natin ng heavy rain potential po, halos wala namang heavy rain potential ang iiral sa buong bansa. Typically, light to moderate lamang ang aasahan most of eastern sections ng Visayas at Mindanao. So, buong Caraga area sa Mindanao at Northern Mindanao, makakaranas tayo ng mga mauulap na paporin, pero mga maliitan lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. Typically, light to moderate ito and very isolated lamang ang iiral, kabilang na ang buong Caraga area at Davao region. Pero generally, moderate at fairly weather naman sa halos buong nalalabi ng Mindanao area. Magiging mas maulap lamang tayo sa may bandang dulo ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Basilan at Tulusulo. So, mga isolated namang mahihinat katamtamang pag-ulan lang din ang iiral. Wala namang nakikitaan tayo na heavy rain potential dito sa buong bahagi ng bansa. Magiging mas maulap lang tayo sa bandang Mindanao po dahil sa salubungan pa rin ng easterlies dito sa may bandang southeastern Mindanao, kaya nagkakaroon tayo ng surface trap dito. Yan. Hindi na abot yung pinaka-remnant low dahil nalusaw na nga po kahapon itong si dating tropical storm na si Nuri. Naging remnant low na lamang na. Gaya na po ng sinasabi natin, mabilis din ang paghina nito bago man lang makalapit ng Northern Mariana Island. So generally, ang buong Pilipinas, mostly gloomy lamang tayo pero nagiging partly cloudy at generally, fairly weather naman sa halos buong bansa. So kung double check natin gamit ang WRP ng GFS, Care of Pag-asa sa data feed nila, makikita natin halos walang gaanong malakas na bugso ng hangin. Typically, bandang Metro Manila medyo umaabot at least mga 38 to 50 km per hour ang bugsuan ng hangin natin sa kanluran.
Sa silangan, halos mga mild lamang ang hangin, na bugso ng hangin, at yung huling bugso ng ating amihan this week. Yan, o this weekend. Yan. Then pagpasok po ng darating na weekdays, unti-unti bababa na yung ating atmospheric pressure. Magsisimula yan sa bandang Mindanao, din unti-unti tataas yan sa may bandang Visayas. Yan, extended forecast na po ito hanggang March 17 to March 18. Yan, darating na weekdays po. Diyan, unti-unti tuluyan ng hihina ang ating amihan, and then magte-take over na unti-unti yung mahinit na hanging silangan na natin o easterly. Sa ngayon, okay pa po. Medyo may bugso pa tayo na amihan ngayong weekend. Yung 24 accumulated rainfall, halos very light rain lamang ang aasahan natin this weekend. Yan, tuloy-tuloy po yan. Dahil sa forecast nga po natin ng isang araw, inaasahan natin nitong third week hanggang last week ng March, unti-unti bababa na po yung average rainfall natin. Ibig sabihin, pakonti o pababa na po ng pababa ang tsansa na magiging maulan sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil magte-take over na nga po yung hot dry season natin. Dito naman unti-unti tataas yung pagiging dryness natin, yung mababang humidity na bumababa ng halos below 65 at minsan below 60% outside humidity. So magiging dryness na po tayo pagpasok po talaga ng katapusan po ng March. So malinaw po dito sa ating precipitation ng 24 hours, halos light rain lamang ang typically na mararamdaman ng mga taga Eastern Visayas, Mindanao at Northeastern Luzon. Pero dito sa kanluran, halos wala tayong inaasahan na mga pag-ulan. Ayan, walang masyado. Extended forecast na nga po yan hanggang March 18 to March 19 na. Sa Metro Manila, makikita nyo po halos wala tayong inaasahan daw na pag-ulan ayon dito. Mula sa 6 hours watt concentration na ulan, mapapansin natin every 48 to 144 hours ay makita natin halos very mild lamang ang magiging pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Wala tayong nakikitaan na matitinding pag-ulan, pero mapapansin naman natin ang yung loop ay typically ang eastern sections pa rin ng bansa ang magiging mas maulan kumpara sa bandang kanluran. Ayan, yan, yung pinaka-maximum niya ay within 144 hours, mapapansin natin ang eastern sections ng bansa ang typically magkakaroon lamang ng mga mild lamang o very light rain showers at expected ang localized thunderstorms. Yung 6-hour accumulated rainfall halos walang gaano. Malinaw lamang dito base sa forecast ay bumababa po ang average rainfall natin sa bansa bago pumasok ang vernal equinox. So wala na po tayong binabantayan na aktibong low pressure area dahil kahapon pa nga po na-post na natin na nalusaw na nga po itong si dating bagyong si Nuri, yung international name na Nuri. Gaya nga po ng report natin nung isang araw pa po ay bago man lang ito o either bago makatawid ng Northern Mariana Islands, inaasahan nga po na ito ay hihina agad at magiging remnant low na lamang. Ayun, makikita nyo po yung pinaka-remnant low. So, yan po ang nagkakaroon ngayon ng maulap na yung papunin sa may bandang Palau at Guam na nagpapaulan sa kanila. Pero wala na po yung epekto ni Bagyong Nuri. So, wala na po tayong binabantayan na bagyo mula pa kahapon dahil dineclare na nga po natin na talagang hihina din kagad ito at magdi-dissolve. 8 AM pa lamang kahapon ay inalis na ng ating tropical cyclone sector at considering dissipated na po siya. So wala tayong binabantayan na anumang aktibong bagyo ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at naasahan natin na wala pa rin tayong expected na tropical cyclone na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong March. Halos kamuntikan lamang. Yan. So, wala pa rin tayong inaasahan na sama ng panahon. At mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, so mula sa ating mga computer simulations, mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala tayong inaasahan ngayon na sama ng panahon hanggang nitong March 19 to March 20 na nga po. So, wala tayong masyadong komento. Maging sa ECMWF, wala po. Huling bugso na po nating amihan at unti-unti magte-take over na po yung easterly trade wind natin this coming weekdays na po o bago mag-vernal equinox. Malinaw naman po dito. So wala pa ring latest update si NABGEM, so ignore muna natin si NABGEM. Sa ibang weather agencies, ganun din ang pinapakita. Halos after nitong jet stream ay unti-unti magre-retake over na uli yung easterly trade wind o hanging silangan na natin. Mula sa Global Spectral Model, ang huling bugso nga po ng amihan dahil dito sa
jet stream na ito ng high pressure area sa may bandang Japan. After nito mawala sa darating na March 16 to 17. Yan. Unti-unti, hihina na kaagad yung ating northeast monsoon and then unti-unti magte-take over na po yung ating easterly trade wind yan. Pagpasok po ng mga bandang March 20 onwards. So, siguro mga March 20 nitong susunod na weekend. Yan. Mga huling mga last 2 weeks na talaga ng March. Diyan na unti-unti magte-take over yung ating easterlies, yung ating mas maalinsangan na panahon. So, sa ngayon, medyo umiiral pa rin ang ating huling bugso ng hanging amihan. Sa mean sea level pressure, mataas pa po yung atmospheric pressure natin sa Luzon hanggang bukas. So, sa susunod na linggo, dito unti-unti pa lamang itong hihina. Ayan o. So, pagpasok po ng March 18 to 20, yan, unti-unti hihina na po yung atmospheric pressure natin sa South Luzon. And then unti-unti magte-take over na po yung easterlies dito sa may bandang Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Then tuloy-tuloy na yan hanggang sa pumasok ang vernal equinox na. Pahina na ng pahina hanggang kabilang na ang bandang Metro Manila by March 19. Ito po yung forecast niya ha. So enjoy natin ngayong weekend habang umiiral pa ang huling malakas na bugso ng amihan. Sa tropical cyclone strike probability natin ay wala tayong inaasahan na bagong aktibong tropical wave. In T144 hours po, yan, mapapansin natin halos wala tayo. Very, very below ang inaasahan nating tropical wave probability hanggang nitong katapusan po ng March. So wala tayong tropical cyclone probability. Ito po yung huling tropical wave na nabuo. Ito po yung Sinuri na nangyari na nga po. Pero sa susunod na third week at huling linggo nga po ng March, mukhang wala pa yung pinaka-latest data niya. At ito po yung pinaka third week and last week ng hanggang March ay na-expected natin ay may mga ilang tropical wave lamang sa may bandang Mid-Pacific. So may mga ilang surface trap dito at least 5% sa Eastern Mindanao, pero typically very below na lamang talaga yung average rainfall. Depende na lamang kung ito ay mag-accumulate palapit ng silangan ng bansa natin, pero less likely mga light to sa moderate lamang ang kadalasan po. So bumababa yung ating average rainfall talaga natin, which is lumalabas dito sa Global Tropics Hazard Outlook ni NOAA. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayong masyadong agresibong mga pagyinig ang naitala mula sa aking seismometer sa Caloocan. Hanggang sa kasalukuyang nagre-report tayo, wala naman, pero medyo noisy po ang ating seismometer. Dulot lamang yan ng medyo mahangin na panahon at maalon sa karagatan. Nadedetect yan ng aking seismometer dito. So malinaw na medyo maalon tayo. Hampas kasi ng dagat, nadedetect yung vibration yan sa aking sensor sa Caloocan. So mula sa data feed ni PBox, mula kaninang madaling araw, wala namang naitala na kahit isang magnitude 4, pero yung mga typically na mga minor to moderate earthquakes ay naitala naman so far. Karamihan, bandang Mindanao pa rin po ang may pinakamarami. Yan. So since wala naman tayong malakas-lakas na mga pagyanig so far at yung ating mga sea levels, medyo normal naman so far. Yan. Medyo ripple lang, maalon. Yung typically mga ganyan, maalon po yan eh. Pero walang significant na malakas na tidal wave na nadedetect naman so far dahil wala namang masyadong malakas-lakas na mga paginig. Medyo maalon lamang tayo typically. So yun lamang at wala naman tayong naitala na kahit isang magnitude 4. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data since medyo kalmado ang ating mga tectonic plates, pero wag nating baliwalain yan ha. Maging alisto pa rin anytime. At lalo na nitong month na to, karamihan nagkakaroon ng earthquake drill daw ang ating mga local government units at mga ibang private companies daw. Every month daw kasi taon-taon nagkakaroon sila ng mga earthquake drill. So mula ngayong March, tingnan natin yung total earthquakes natin. Ang total earthquakes natin ngayon nasa 359. 341 dito is magnitude 2.0 pataas, 16 sa magnitude 4 at 2 magnitude 5. So mukhang may dinigrade itong si PBox ha. Supposed to be dapat 3 yan. So may dinigrade si PBox. Hindi natin alam kung alin dito ang dinigrade niya. Hindi na natin maalala.
yung area. Pero malinaw na meron silang dinigrade. Mula sa magnitude 5, ibinaba siguro nila ito sa mga around magnitude 4.5, 4.6, ganyan. So, balik sa dalawa ang ating magnitude 5.0 na supposed to be 3 dapat yan. So, nasa total of 359 na po ang ating total earthquakes. Medyo kakaunti pa lamang po ang total earthquakes natin since magta-third week na po tayo o magta-third week na po tayo ng March, ay halos hindi pa tayo nakakaabot sa 500. So, ibig sabihin medyo kalmado siya. Ibig sabihin lalo po tayong mag-iingat at magiging mas alisto. Dahil medyo tipid-tipid na naman ang mga pag-inig, anytime posibleng magkaroon ng biglaang malakas na pagyanig. Lalo na sa paligid po ng mga bulkan, lalo na dito sa may bandang katabi ng bulkang Mayon at itong sa may bandang Eastern Samar ayan, yung cluster na earthquakes yan, mahigit sa 23 na po yung cluster earthquakes yan sa may bandang Dolores, Eastern Samar. Lalo po tayo magiging alisto po. So, iko-total natin yan, mga around 45 ang total earthquakes sa inyo sa may bandang baybayin ng Dolores, Eastern Samar. Mag-ingat po tayo mga folks at medyo alalay tayo palagi at manmanan natin ang ating kapaligiran po. Dahil hindi natin maiiwasan na posibleng anytime baka magkaroon na naman ng medyo malakas na pagyanig. So, pa yun ang mga pinaka-report natin since wala tayong latest na stronger earthquakes at nasa 359 pa lamang yung total earthquake natin mga po. At tarito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, March 14, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, March 14, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye yung sumalaman na hindi natin isamang yung tanghali na. Asahan natin na medyo makakaramdam tayo ng ginaw ng huling bugso ng amihan. Asahan din na magkakaroon tayo ng mga ilang light to moderate at localized thunderstorms. Manaka-naka lang naman ito, so importante pa rin ang payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and magandang araw po sa ating lahat.